Breaking news, tahasang inamin ng Israel na winasak nila ang university sa Iran. Pero teka muna, hindi ba't ito ay maliwanag na paglabag sa international law? Pero bakit hindi man lang nangiming aminin ng Israel na sila talaga ang may kagagawan sa naturang pagwasak sa university? Naglabas ng pahayag ang Israel, kaya pala ito winasak dahil sa kanilang nakita. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay huling araw ng buwan ng Marso, March 31, 2026. Mahigit isang buwan na ang digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. At hanggang ngayon ay wala pang napipintong tigil putukan. Bagkus, palawak pa ng palawak. Dumating na sa Iraq hanggang sa iba't ibang panig ng Middle East ang gerang ito. Marami ng mga bansa ang nangialam, maging ang Uganda ay aatakihin na raw ang Iran. At kagabi lamang inanunsyo ng NATO na kumpirmado may missiles na nagmula sa Iran at papunta itong Turkey. Pangatlong beses na ito, galit na galit ang NATO. Pero pinabagsak nila ang naturang missiles na nagmula sa Iran. Handa na raw sila sa ganitong senaryo. Sa kabilang dako mga kaibigan, pinag-uusapan ng buong mundo. At ito ang pinanggagalaitin ng husto ng galit ng Iran. Sapagkat ang isang university sa Tehran ay winasak ito ng puwersa ng Israel kasama ang puwersa ng Amerika. Ang wasak na building na inyong nakikita sa larawan ay ang university na winasak. Dati ay punong-puno ito ng buhay, punong-puno ng saya at pag-asa. Pero sa isang iglap lamang, winasak ito ng puwersa ng Israel. Kaya naman, kinundi na ito ng husto ng Iran at nangako pa ang Iran na lahat ng mga universities ng United States of America na nasa Middle East ay tatargetin na nila. Kasama ring tatargetin ng Iran ang mga bahay ng mga officials ng Israel at ng United States of America na malapit sa Iran, particular mga kaibigan sa Gulf States. Hindi maikakaila na maraming mga universities ang United States of America na nasa Middle East. Meron sa Qatar, meron sa UAE, meron sa Lebanon, meron din sa Iraq. At lahat ng ito, ayon sa Iran, ay magiging target nila. Pero, teka muna, hindi ba't ang mga pinag-uusapan ay maliwanag na paglabag sa international law? Hindi ba't maliwanag din na paglabag sa international law ang ginawa ng Israel at Amerika na pagwasak sa naturang university na nasa Iran? Pero bakit ganon? Tila hindi man lang nangimi ang Israel na aminin na talagang sila ang may kagagawan sa airstrike. Ang iba ay itinatago pa, itinatanggi. Pero ito, parang proud pa ang Israel na inanunsyo na talagang sila ang may kagagawan sa naturang pag-atake. Bakit nga ba? Ganito mga kaibigan, naglabas na ng balita ang The Times of Israel at dito ay nakalahad kung bakit nila kailangang wasakin ang naturang university na nasa Tehran. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, walang choice ang Israel, kailangan nila itong pasabugin, kailangan nila itong wasakin sapagkat ang naturang university ay isa lamang front face. Kung baga mga kaibigan, tinatawag itong university upang pantakip lamang, upang hindi magsagawa ng pag-atake ang Israel sa naturang university sapagkat napag-alaman
ng Israel na ang naturang university, dito pala nagtatago ang maraming miyembro ng IRGC. Ginagawa itong command center at ang masaklap, maraming mga armas ng IRGC ang itinatago sa naturang university. Kaya naman pala, hindi nagdalawang isip na atakihin ito ng Israel. Yan mga kaibigan ay claim ng Israel. Dagdag pa sa ulat, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may winasak na importanteng institusyon ang Israel. Kung inyong naaalala mga kaibigan ang gyera na nangyari sa Gaza, meron pang mga hospitals, paaralan ang winasak ng IDF. Pero ganun pa rin ang reason. Ang nasabing mga paaralan at hospitals ay ginagamit pala ng Hamas upang dito itago ang kanilang mga armas at mga miyembro ng Hamas. At ganun din ang nangyayari ngayon sa Iran. Ang mga importanteng institusyon gaya ng university ay ginagamit ng IRGC upang dito ay ikubli ang kanilang sarili at ang kanilang mga armas. Hindi lang ang side ng Israel ang naglabas ng balitang ito. Maging ang Al Arabiya English, isang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita sa Middle East, ganun din ang sinabi. Winasak ng Israel ang university sa Tehran sapagat ito ay pinatatakbo ng IRGC. Dito rin, kumukuha o nagre-recruit ng bagong sundalo ang IRGC. Kaya isa sa mga pakay ng Israel at United States of America ay i-paralyze ang puwersa ng IRGC at isa sa mga paraan ay wasakin kung saan kumukuha at nagre-recruit ng bagong sundalo itong IRGC. Kasama riyan ang nasabing university. Talagang patindi ng patindi ang digmaang ito. Dahil sa halip na itago nila ang kanilang mga targets, inihahayag ito sa publiko sa buong mundo. Ang tatargetin nila ay mga universities na, mga bahay mismo ng mga pinuno ng Amerika, Israel at maging ng Iran. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, makatarungan ba ang ginawang pagwasak ng Amerika at ng Israel sa isang university sa Tehran? Ito ba kaya mga kaibigan ay isang napakalaking violation of international law at isang kalabisan na? Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling updated at nakatutok sa mga pangyayari hindi lang sa loob ng Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow na rin ang page na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.